Ito yung mga players na nasa trade block na bago pumasok yung training camp at mismong regular season ay malilipat ng team. Ang una dyan si Kyle Kuzma. Nung nakaraan trade deadline pa, gustong bitawan ng Wizards na ang team na dapat mapupunta ni Kuzma ay Dallas, kaso tumanggi siya magpa-trade. Sa start ng free agency, interesadong kunin ng Sacramento Kings si Kuzma, pero ang nakuha talaga ng Kings si DeMar DeRozan. Ang Lakers ulit ang tanging teams na kinukonek ngayon kay Kuzma. Ang Wizards number 2 worst team last season at sila nakakuha ng second overall pick. Base kasi sa mga report, ang Wizards magtatank para makuha next year si Cooper Flagg. Siya yung consensus number 1 overall sa 2025. Lalo kasing naging impressive si Cooper Flagg nung naging member ng Team Select na nakipag-scrimmage sa Team USA. Si Kuzma yung gustong bitawan ng Wizards for next season para makakuha din ng draft compensation. Last season si Kuzma 22.6 rebounds at 4 assists per game. Malilipat kasi sa kanya yung focus ng trade dahil kay Markkanen. As of August 1, meron na lamang 6 na araw bago maging eligible sa contract extension si Markkanen. Critical yung bilang ng araw na yon para sa Utah Jazz dahil kapag si Markkanen ay nakapirma ng contract extension ng lagpas sa August 7 PH time, hindi siya maite-trade ng Utah Jazz until next season or off-season. May 6 na buwan na restriction ng isang player bago siya ma-trade kung pumirma ng extension. Ayaw din kasi ni Markkanen na ma-trade paalis ng Jazz. Hindi lang naman si Markkanen ang player na may issue sa contract extension, pati yung mga player sa Golden State. Kasi nga iniintay nila doon na ma-trade si Markkanen. Sa podcast ni Mike Miller at ni Udonis Haslem, sinabi kasi nila doon na hindi makukuha ng Golden State si Markkanen ngayong off-season. Naglagay pa kasi ng pressure na ayaw maglaro ni Steph sa isang team na bottom feeder or yung hindi makikipag-compete. Sinabi agad ni Sham na susubukan pa rin ng Golden State na makuha si Markkanen. Ito kasi yung sinagot niya sa sinabi ni Mike Miller na pinakagat lang nun si Sham para malaman kung ano talaga yung magiging move ng Golden State. Kaso malapit na nga yung deadline para kay Markkanen na actually hindi naman talaga deadline yon. Kasi kung may intention ang Jazz na i-trade si Markkanen, hindi agad siya bibigyan ng contract extension at ang pinaka-deadline talaga nun ay October 22 pa. Yung deadline talaga doon, yung ma-trade pa rin si Markkanen sa 2025 season until deadline sa February 6 US time. Kung mag-fail kasi si Markkanen papuntang Golden State, si Kuzma ang susunod na malapit targetin ng Warriors. Dahil ang kontrata niya pang trade din talaga, 23 to 19 million dollars. Pababa yun kada taon. Malalaman kasi agad doon yung player na tradable base sa kontrata nila dahil maraming players ang katulad ni Kuzma yung kontrata na na-trade. Katulad ni Hardaway, kahit dati si Aaron Gordon, tapos si PJ Washington na pababa din yung kontrata. Ito kasi yung reason doon kung bakit gusto na makuha ng Golden State si Markkanen. Bukod kasi sa ball movement at 3-point shot ng Golden State, nagiging effective ang style nila dahil sa spacing kapag nasa court. Nakaka-score sila sa loob ng paint kahit wala silang 7-footer dahil mas umiikot ang bola sa labas ng shaded area at nakakagalaw yung player. Si Markkanen threat pa mula sa 3-point area. Kaya magtataka kayo hindi kumukuha ng big man basta-basta sa trade ang Golden State bukod na lang kung yun ay halos katulad ng style ni Kevin Durant. Matangkad, may threat sa 3-point area at kahit sa mid-range. Yung isa pang posibleng ma-trade ay si Nikola Vucevic. Hindi ma-trade ng Bulls si Zach LaVine kaya si Vucevic na lang ang ilalagay nila sa trade block. Mabigat pa rin kasi yung kontrata ni Vucevic kahit paano. 41 million sa loob ng 2 taon. Short-term investment, ang pinagkaiba lang ni Vucevic kay LaVine na pipilitang i-trade ang Bulls kumpara sa gusto nilang i-trade na si LaVine dahil walang gustong kumuha ng kontrata niya. Last season, meron pa siyang 18 points at 10 rebounds per game. Nasa 76 games pa na laro niya, reliable pa sa bilang ng games at kahit din bilang rebounder. Siya din dati yung gustong i-trade kapalit ni Wiggins. Kaso ngayon mukhang hindi nakakagate ng Bulls na ang kapalit doon si Andrew Wiggins dahil nagbabawas na nga sila ng kontrata.